Sobrang dami nating options pagdating sa mga scooter. Pero ang Aerox, bro, ibang arrive ng Aerox. Boys and girls, ito ang pinakabagong Yamaha Aerox version 3 SP. Kung akong tatanungin nyo kapag narinig ko ang pangalang Aerox, sporty performance tsaka swabing design agad unang pumapasok sa isip ko eh. Pero for 2025, mas tumindi pa ang may offer ng bagong Aerox. Lalo na tong SP. Umpisa natin sa makina. Gumagamit ng 155cc displacement, liquid cooled down cooling system, single cylinder, fuel injected, 4 valves, YECVT automatic. Ito yung tinatawag natin na Aerox Turbo. Single overhead cam with VVA. Syempre, nasumisipa ng 15.4 horsepower at 8,000 RPM and 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. 5.5 liters ang fuel tank capacity. May bigat na 130 kg, mas mabigat ng 5 kg kumpara sa standard version, which is, by the way, may dalawang variant to. Isang standard for 125,900 pesos at SP for 163,900 pesos. Nasa harap natin ngayon ang SP version in matte blue as per their website. Ito lang po ang available na kulay, wala nang iba. Pero standard version, alam ko may tatlo kayong option doon. Malay natin soon, baka maglabas pa ng bagong kulay Yamaha. Combination siya ng blue at red eh. Pero kung titignan natin mabuti yung pagka-blue niya, ibang klaseng blue to. Hindi ito yung pangkaraniwang blue na ginagamit nila. May mga dash ng red stickers, which is nice. Sporty looking tignan. Aerox stickers in white, SP in silver. Yamaha sticker na white at may mga dash pa dito sa likod. Anyway, pag-usapan na natin yung design. Daming nabago sa itsura niya. Isa natin dito sa harap. Kung mapapansin nyo sa taas, meron tayong maliit na smoke windscreen. Then sa baba, eto na. Teka, buksan natin para mas ma-appreciate natin yung front end. Yun! Mas malaki na yung daytime running light nyo dito. Yung dati kasi 2 piraso yan, tsaka maninipis. Ito parang naging kontrabida na eh. Tsaka mas malaki, mas visible sa daan. This time naka-LED projector headlights na tayo. Ayan, kung napapansin nyo. Ayan siya. Diba? Pogi. Teka, patayin ko muna. Masyado maliwanag. Then yung cowling sa baba, kung makapansin nyo, mas hinabaan nila. Kumbaga parang nagkaroon siya ng mini winglet eh. Then may accent ng carbon in red. So yung dating medyo bilugin na front end, ngayon makanto na. Then for the turning light, sinama nila sa headlight assembly. Yung dati kasi nasa gilid ng fairing eh. Pero this time nasa taas na. Kung sakaling liliko tayo, ganyan ang itsura niya. Sporty front end, medyo slim, pero ewan ko may part pa rin sa akin na parang mas maganda pa yung nauna. Ewan ko, subjective to, pero ewan ko. Kung kayo ang tatanungin, ano mas prefer nyo? Tignan nyo naman kung gaano kakanto yung gilid. Pumupunit yung pagkakahulma dito. Sa bandang gilid, binago na po nila yung tsura, yung dating magkaiwalay na cowling. Ngayon sa buo na, ang dami lang kanto. Tsaka mayroon ding design ng carbon dito. Malapat yung footboard na may rubber. Ayan. Pero para dito sa Aerox, dito yung katulad ng NMAX na pwede yung ilapat yung paa nyo pa forward. Sa bagong Aerox, ganito lang. Para sa akin, okay lang yun kasi magkaiba ng mga approach ng Aerox tsaka NMAX. Ang Aerox, kung gusto mo ng sporty looking scooter. Sa NMAX naman, medyo nasa touring side. Sa part na to, binago rin nila ang itsura. Mukha siyang sport bike tignan eh. Alam niyo yung mga subframe ng sport bike? Parang ganoon eh. Anyway, this plastic. Then yung metal footrest para sa mga back ride nyo, ang haba. Two-tone seat. May pagka-gray sa likod na sinabayan ng red stitching. Dude, ang ganda tignan. Bumagay sa kulay ng motor. Alam niyo yung gusto ko sa Aerox? Ang talim ng tail section. Wala siyang grab bar na panira ng aesthetic sa pagka-sporty niya. Instead, nilagay nila sa bandang ilalim yung hawakan para sa mga pillion nyo. Ang cool nun, di ba? Tapos samahan mo pa ng ganito ka-slim na LED taillight. Parang R1 ang datingan mo dito. And for the turning light dito sa rear, LED na. For the fender, medyo slim na yung fender nyo. Sa luma kasi medyo malapad pa eh. Meron tayong maliit na compartment dito sa left side ng Aerox. May cover to, tipindot lang. Ayan.
Hindi lang siya nalabas agad. At ganito ang itsura ng loob. Meron pa rin tayong power socket pero this time USB Type-C na siya. Well, hindi ganun kalaki yan ang compartment natin. Pero mukhang malalim naman. So, testing tayo. Ayun. Nakasya ba? Ayun, ganyan. Ayun, nagsara naman siya. Pero masikip. Hirap yung cellphone ko. Para sa Aerox SP, nakakilis tayo dito. Ito ang itsura niya. Kaya ito, itatabi na lang natin. Tabi natin dyan. May knob tayo dito sa right side. Pindot-pindot at twist lang para ma-operate yung bike. Ayan. Narinig niyo yung clicking sound. For example, gusto natin na-access yung fuel. Gusto natin pag-gas. Make sure lang na nakatutok tong open sa rectangular indicator. At pindot lang sa fuel. Hindi malamya yung cover niya. Ayan, ganyan siya. Mukhang wala lang tayong lugar kung saan pwedeng ilatag to. Ay, hindi. Mayroon. Same goes lang din sa upuan. Pindot dito sa seat. Ayan, marinig yung click. Alright, for our compartment, ganito po siya kalaki. Ay, malalim naman siya. Subok tayo ng helmet. Latag natin tong SEC full face helmet. Ito ang tinatawag na SEC Kronos. May spoiler siya so medyo mahaba. Ubra kaya to. Testing muna tayo ng paganyan. Mukhang kasya. Paano kung balik ta rin kita? Konti na lang. Konti na lang, men. Sagad mo, men. Nagsara! Doon nagkasya, full face helmet. Guys, itong matindi. Kalimutan nyo na yung malaking LCD display na kalat-kalat ang mga icons sa lumang Aerox dahil para sa bago, naka-TFT na ang dash nito. Bam! Pasensya na medyo malabo lang kasi may plastic pa siguro tiklopin natin itong part na to. Alright, for the dash na mayroon dito, clock sa upper left, sporty looking tachometer, speedometer, traction control, yes. Ginagawa nito, automatic niyang ina-adjust yung rear wheel nyo basta napadaan tayo sa mga basa at mabuhang kalsada. Para may control pa rin tayo sa handling natin. Fuel indicator, battery indicator, at coolant indicator. Napapansin nyo, meron tayong nakasulat na S, which is ang ating riding modes. Meron tayong dalawang riding modes, isang touring at isang sport. Touring yung sabihin nating road mode. Sport naman, ito yung full power ng bike. Tapos sa tabi niya may nakita kayong tatlong number, 1, 2, 3. Dahil meron tayong 3 level shift mode na mamaya explain ko sa inyo once na mandara tayo. Para mapunta tayo sa main menu, isang click lang sa button na to. At mapupunta tayo na kung saan makikita natin ang settings ng bike, music, navigation, at notification. Also weather. Dito tayo sa settings. So dito, pwede nyo patayin ang traction control nyo. Pag nakapatay yung traction control, ganito kulay. Pag naka-on, ganyan. Lap time, yes, parang sport bike. Pwede nyo i-record ang lap time yung once na nasa race tayo. Right, so team selection, yung team 1, yung default, nakita nyo kanina. Pangalawang display, kung gusto nyo mas simple. At mayroon pang track display. Ayan, makita nyo yung lap time na dito. Hindi lang bagong Aerox. May nakita pang shortcut once na hinold natin tong back button or home button. Easy access yung display nyo. Iba hindi nyo na kailangan pumunta pa sa settings. Ano pang meron dito? Music, navigation at notification weather. Lahat yan ma-access nyo sa pamamagitan lang ng itong Y-Connect. So naising ko na siya kanina, medyo komplikado kaya hindi ko na sinama sa video. For example, pupunta tayo, sabihin natin punta tayo sa SM Dasma. SM Dasmariñas. Head north. By the way, itong navigation nyo for Aerox SP is powered by Google Maps. At kung gusto natin makita sa mismong display natin, punta lang tayo dito sa navigation. Ayan. Yan na siya. Pero ganito lang siya. Hindi yung tipong makikita nyo yung dinadaanan nyo, yung mga kanto-kanto. Hindi siya katulad nito. Kumbaga, simplified to para magkasya dito sa display ng Aerox. Then, for the music, pwede rin natin matagel sa dash natin. For example, patugtog tayo ng Linkin Park. Pwede nyo operate ang volume at next button dito sa left handlebar. Yung mga warning icons natin, malinis natin yung pagkakalatag. Nasa isang pwesto na siya, hindi katulad dati na kalat-kalat. Compact ng dash natin, mataas may design pa siya na ganito. Alright, for our right handlebar, meron pa rin tayong idling stop system. Hazard button, meron po sa Aerox. Hindi na kailangan magpa-install pa. Ignition switch, hindi po adjustable ang brake lever. At may maladahod na side mirror. Sa kaliwa naman, ito matindi, loaded yung switch gear natin sa kaliwa. Isa natin dito sa taas, itong button na to ay hindi po passing light. Ito ay para sa ating riding modes. Ayan. High beam and low beam, up and down and enter button, turning switch, busina, home at return button, at ang ating shift button. Normally mga scooter hanggang dito lang yun. Sa Aerox, in-extend pa nila. Front suspension, ganun pa rin na conventional telescopic fork.
pero mas malaki na ang inner tube by 30mm. For our fender, may mga sporty curve na siya. Naka single disc with single piston caliper at may ABS na rin. Yun nga lang, single ABS lang po to at wala po sa likod. Pointy cowling din sa baba. Nice. Ganda na itsura ng cover ng radiator, oh. Akala mo winglet na pinagsama eh. Rear suspension, halos ganun pa rin katulad ng version 2 pero this time meron na siyang sub tank. Which is nice. For the exhaust, parang ganun pa rin. Pati yung cover, hindi na binago yung itsura. Pero ito bago para sa Aerox. Naka-single disc na kayo sa rear. Di ba? Pinakinggan ng Yamaha mga hiling nyo. Isa pa sa mga gusto ko sa Aerox, kung gaano kalapat yung gulong niya. 14 inches wheel na may stock tire na IRC ang brand. 140/70 dito sa rear at 110/80 sa harap. Medyo familiar na tayo sa bagong Aerox. Kalikutin natin yung mga bagong features na nilagay sa kanya. First ride sa bagong Aerox SP. Ang kanto ng bagong Aerox, grabe. Yung harap, galit na galit eh, oh. Medyo slim tong part na to sa may bandang headlight. Tapos medyo wide na yung cowling sa gilid. Tapos tagmit sila bandang baba. Nilaparan nila na parang winglet. Sinamahan pa nila ng carbon design. Pero sobrang kanto nito. Parang namiss ko bigla yung lumang Aerox. Pero ito pinakagusto ko sa Aerox eh. Yung lapad ng rear section niya. I mean, tignan nyo to, oh. Alright mga kitipais, hindi na natin papatagalin pa. Yun, bakit ganun yung play ng suspension sa rear? Unang upo. Ay, grabe yung riding posture natin dito. Seat height is 790mm. I am 6 flat with 34 inches inseam. At ganito tindigan natin sa Aerox. Ang baba ng manubela. Buksan na nga natin to. Yamaha. Ang Yamaha mahilig gumamit ng mga maliliit na font, no? Traction, lagay muna natin sa T. So mukhang okay na tayo. Kaya tara, subukan natin. Pagasan muna natin to saglit dahil gusto ko malaman kung kamusta bang fuel consumption ng bagong Aerox. Full tank natin tapos reset natin yung fuel consumption. By the way guys, for the new Aerox, wala na tong flyball o kung tawagin natin ay bola. So tulad na nakita natin sa mga traditional CVT, electronically powered na to at dahil dyan mayroon tayong Y-shift at riding modes. Ay, so ito ilagay natin dito. O diba? Bagong labas yan, oh. Oo, bagong SP. Positioning ng kamay ko masyadong mababa kumpara sa ibang scooter. Nagulat ako dito. Tagal kong di nakahawak ng Aerox eh. 790mm ang seat height. Ganun pa rin katulad ng dati. Malapit yung upuan natin pero hindi siya ganun kalambot. And yung sa bandang likod mayroong cutout para kahit pa paano relax yung likodan ng puwet natin. So dun siya sasandal. At ang pwesto ng mga paa natin nakafix sa ganito. Wala tayong gulay board obviously dahil andito yung gas tank natin. Wala rin tayong pakan sa bandang unahan katulad ng NMAX. So walang ibang way para mag-stretch natin yung mga legs natin. Nang nakaapak sa footboard kapag nangalay kayo, ayan, ganyan na lang kayo. Legit sporty posture dito sa Aerox. Subok tayo ng power. Naka-touring mode tayo. Gusto ko tong hatak ng Aerox. Ang sarap ng power nito. Andun yung push na agad sa bawat piga mo eh. By the way, meron tayong dalawang riding modes, TNS, Touring and Sport. Sa Touring, ito yung masabi kong for everyday modes mo. For big bike, sabihin natin ito ang pinaghalong raid mode at road mode mo. Kaakibat mo sa pang city ride, traffic, kung gusto mo ng chill ride, kung gusto mo magtipid sa gas. Ito yon, T mode. Paano kung ilagay kita sa sport mode? Malaki pa pagkakaya ba? Paangat kasi tayo ng Tagaytay so hindi ko masyadong mawari kung may pagbabago pa sa performance. Subok tayo medyo mabagal touring mode. Alright, so decent yung binibigay niya acceleration. Pag sport mode, nga pansin mo mas gigil yung power niya. Pero huwag kayo ma-expect na may additional top speed kapag naka-sport mode mas mabilis na lang marireach yung specific na takbo mo. Ngayon naman subok tayo ng Y-shift. Ito yung bagong tech ng Yamaha na kung saan nagkakaroon ng extra boost pagdating sa acceleration and also deceleration. Sabihin natin mas mapapaganda ang engine braking power natin dito. Maganda gamitin to for overtaking sa mga uphill, especially sa mga corners. Yan, maganda gamitin yung mga engine brake sa mga likuan eh. At least dito sa Y-shift may option kayo para matimpla. Siguro mas maganda kung ilagay natin sa sport mode yung riding mode natin. By the way guys, stop light, nag-operate yung idling stop system natin. Pare on, tulad ng dati, twist lang sa throttle. So yun, naka sport mode tayo. Subok tayo ng Y-shift.
1, 2, 3, tatlong level to. Sabi natin low, medium, high. Pindot tayo isa. Alright, so mukhang ito yung low. Medyo mabagal yung kagat ng engine brake. Tayo sa pangalawa. Ayan. Okay. Teka nga, parang may napansin ako. Ito tayo sa pangatlo. Second, third. Alright. Alam niyo yung pakiramdam ko, paano lang ako nagda-downshift eh. Parang ganun yung feeling. Alright, so 1. Ito yung mild, pero may push na acceleration eh. So 2. And so 3. Kaya mapapansin nyo pag 3 may shadow ng weld yung makina kapag nasa high speed kayo. So, parang ganun nga, parang nagda-downshift lang din tayo. Galing no, isipin nyo may ganun text sa ganitong klaseng displacement. Teka, may naramdaman ako doon Pag naka sport mode pala tayo, mas malakas yung kagat sa engine braking. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Y-Connect. Punta tayo ng Tagaytay, Picnic Grove. Tayo sa settings, navigation. Straight lang daw yun dito. Sabihin niya kung ilang meters na lang tayo bago kumahanan. Ganyan lang siya. Kanan tayo in 40 meters. Yes, to compare para tong road sync ng Honda. Tapos 8 kilometers kakaliwa tayo. Parang ganun lang din talaga. Mukhang accurate to kasi nakasulat sa Y-Connect, powered by Google Maps. Front brake. Dahil may ABS, makagat agad siya. Gustong gusto ko kung gaano kayo smooth yung braking natin sa harap. Sa rear guys, ito lalay lang kayo, malakas yung rear brake nyo, walang ABS to. Syempre mas maganda pa rin kapag parehas yung ginagamit. 70-30 power distribution. Alright, ito lang tayo dito sa noise smoking. Yan. Dahil may gusto lang akong point out sa inyo. Yan. Madali lang bumaba dahil sa cutout na to. So what we don't like about the Aerox, pansin ko sa kanya yung suspension niya, grabe tagtag, especially sa likod. Pag bababa niyo yung motor galing center stand, parang monoblock na linilapag mo eh. Kaya siguro madalas sa mga nakita ko sa naka-Aerox, palit agad suspension sa rear. Anyway, fuel consumption ng bagong Aerox SP mixed riding style, kumonsumo po tayo ng 37 km per liter. Well, pwede na rin. Kasi nag-focus ang Yamaha dito pagdating sa performance eh. Sobrang fan ako ng power na Aerox. Ang saya gamitin, for its price 163,900 pesos. Para sa akin, okay na yon sa may offer ng bagong Aerox. Halos loaded na kayo dito. Let me know what you guys think sa bagong Aerox, especially itong SP. Kung may budget ka ng ganong kalaki, kukuha ka ba nito? Let me know in the comment section down below. Before we end this video, we would like to thank Jam. Pinahiram niya muna sa atin para maibahagi at may share sa inyo ang pakiramdam kapag naka-SP. Jam is doing photography, so kung gusto niyo siyang i-hire, follow niyo lang po ang Facebook page niya na Jam2Photo. Also his Instagram, ganun din, Y2Photo, wedding, kung ano man. So yung magpapitek, mag-pictorial, kontakin niyo siya. Namiss ko tong ganitong lasing araw. Kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kindly leave a like, at kung mahilig kayo sa mga ganito content, huwag kayong mag-alala dahil sa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan. So dito na lang muna ako magmumuni-muni kasama ang bagong SP, at see you po sa next content.